Hay nako, eto na nga po mga kababayan, pag-usapan natin yung SONA ho na nangyari kanina. Alam mo, sa totoo lang, kung tayo po'y nanonood nitong SONA, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Kasi sa isang banda, naiiyak ako, bakit meron tayong ganitong klaseng pangulo? Sa isang banda, natatawa ako dahil parang sabog yung nagsasalita. At at the same time, nagagalit ako. Kaya talagang mixed emotion. Kasi bakit umabot tayo sa ganitong klaseng bansa? Ito papaliwanag ko sa inyo. Para tayong itong pangulo natin, para siya yung nagbibigay direksyon sa Pilipinas. Para bagang driver natin. Alam ko, halimbawa, sumakay tayo ng taxi, Uber, Grab. Tapos yung driver natin, kung ano-anong sinasabi niya, kung ano-anong mga pahayag niya, 'di ba? Na sa atin at sinasabi niya ganito 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 ganyan. Na alam naman nating hindi ganoon na nangyayari sa karsada, 'di ba? So parang ay na ano ba? Mukhang may tama itong driver natin. Kasi kung ako yun, bababa ako eh. Kunwari meron kang nasakyan taxi na yung driver iba-iba yung sinasabi. Yung parang wala sa ulirat, parang lutang. Ako talaga, bababaan ko yun. Ibig sabihin, delikado eh. Siya yung nagdi-decide kung kakaliwa, kakanan o dediretso. Tapos biglang ganun siya magsalita. Iba-iba yung kanyang sinasabi na para bagang wala na sa hulog. Ano bang masasabi mong, kunwari, may tumawid, magsasabi ka na yung pagtawid na yan ay dapat inahayaan lang natin dahil merong mga pagkakataon na sila ay dapat tumawid kahit sila ay stop. Tapos habang tayo naman ay go, kailangan ay tumigil tayo dahil minsan kailangan nating tumigil. Kung ganyan ang lengguwahe ng driver mo, aba, mawiwindang ka. Para bang, shit, may problema dito sa driver ah. Parang ganun si Marcos. Di ba? Sinasabi niya na maunlad tayo, sinasabi niya maayos tayo, kabaligtaran ng tunay na nangyayari. Tapos sasabihin niyang unang-unang birada niya yung korupsyon, na kesyo sinabi niya na hindi natin to palalagpasin. Abe, gago ka ba? Sa'yo nagsimula yung budget, tapos binigay mo lang sa kamera, tapos sa'yo rin bumalik. Ikaw rin na magpapatupad. Naiintindihan nyo? So, sasabihin mo, hindi natin palalagpasin ang korupsyon. Si Raulo ka eh. Ikaw yung nag-implement. Sa'yo nang galing. Tapos pumunta sa kamera, tapos bumalik sa'yo, pinirmahan mo. Pagpirma mo, napakaraming insertion. Di ba? Tapos ano pa, pag-implement mo, puro sabit-sabit. Tao mo yun nandyan. Sekretary mo. Undersecretary mo. Wala akong problema na sinisi niya si Romualdez. Abay, tama rin naman talaga. Pero hindi yun ang gusto ng taong bayan. Aside from makulong si Romualdez, pati ikaw. Mag-sorry ka sa taong bayan dahil pinabayaan mo. Hindi mo pwedeng ibintang lang lahat kay Romualdez. Di ba? Tapos, sasabihin mo pa na para bagang napaka-linis mo. Hello? Yung nga lang statement mo na sasabihin mo na ipakukulong natin, ipaimbestigahan, o si ito ganto si Romualdez, wala na nga naniniwala dyan eh. Sa sobrang pambubudol mo, negative na ang trust rating ng mga Pilipino sa'yo. Negative ha? Ibig sabihin walang nagtitiwala sa'yo. Alam mo kung sino nagtitiwala sa'yo? Yung mga pumapalakpak dyan na mukhang pera. Kaya naman kasi pumapalakpak yung mga animal na congressman na yan ay dahil budget na. Aayusin yung budget and they need the budget para sa kanilang distrito para manalo uli silang congressman at makapagnakaw uli sila. Yan ang dahilan kung bakit sila pumapalakpak. Yung mga mambabatas na yan, mapasenador, mapakongressman. Because they need you na budgetan mo sila. Tanggalin mo budget, tanggalin mo pera, baka walang nanood sa iyo eh. Sa totoo lang ha, tanggalin mo lahat ng kanilang pakinabangan sa iyo, malamang walang nanood sa iyo. Tingnan mo next year. Tingnan mo ha, yung huling SONA, yung parang pinaka-ending mo na kasi pang-anim na yun. Pustahan tayo, wala nang papalakpak eh. Kasi wala na eh. Wala nang
wala nang kapakinabangan. Wala nang kailangang budget. Di ba? Kaya alam mo, kailangan natin maunawaan. At ito, ngayon, ipe-play ko sa inyo yung kaninang live namin sa SMNI kasi napakaganda ng pagtatalakay namin doon ni Attorney Rowena Guanzon, si Miss Hana at saka si Miss Ina. Kasama po ang inyong lingkod at pinag-usapan natin na matindi kung ano po talaga ang tunay na nangyari dito at reaksyon ng taong bayan. At nandyan din ng isang political analyst. Napaka-importante na mas maintindihan po natin ito kasi etong mga to ay talagang, lalo na si Attorney Rowena Guanzon, ay napakatagal na po. Ilang SONA na ang naatenan niya. Ilang administrasyon na rin na siya ay naging opisyal. Malalim na tao ito si Attorney Rowena Guanzon. Kaya napaka-importante na maunawaan natin yung mismong nanggagaling sa mga tunay na nakaranas ng napakaraming SONA. Kung ito ba ang SONA niya ba ay matino, maganda, makatotohanan, o isang lutang na SONA. Di ba? At ang sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, the worst SONA in the history of the Philippines. The worst SONA. Bakit? Eto, pakinggan ninyo ang buong pahayag ni Attorney Rowena Guanzon. At ang inyong lingkod, kasama ang host na si Hana, si Miss Hana at si Miss Ina. So panoorin po natin, ha? Guanzon, pakinggan natin. Ano masasabi mo doon? I predicted that the first SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang humihina pa yung boses. Talaga naman, may pag-ganong-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang ha. Kasi, supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na eh. Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan eh. Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Eh paano kung, si Attorney Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila. Sige, kasuhan ka namin ha. Arreglo. Anyway, pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan ha. O, yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Attorney Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin eh. Tapos kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Di ba? Kaso may ano to eh. May reservation? May reservation. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito eh. Kaya mo pinirmahan yung budget eh. Pumayag ka rin ng schema ko eh. Hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag 100 billion insertion
si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Saldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yeah. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong sona bukas. Excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bonoan? Na-air condition, 3 buwan na. Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa. Nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre, nadiskubre mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na nating kinalikot ni Romualdez siya. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. Oo. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Yun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos siya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Ano share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ang mga pangalan At kung ayaw mo sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Sacred cow? At Attorney Rowena, wag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. So kung merong dumadaan muna sa anak niya. Majority leader! Si Sandro! Majority leader! Di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay siyempre may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, Attorney dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. Oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, ako ay paggulo sa Pinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya, yan po ang parang noong naman panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, Pero parang
hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin pumirma ka rin doon At may insertion ka rin doon Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hiningi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Yun. And alam mo, Banat Bay, Attorney Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guazon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals involving allegedly involving yung ating congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget dun sa infra ang involved dito funds pa na presidente lamang makapagsabi na sige gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds. Kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala nang unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the President also mentioned, kasi di ba nag-declare ng state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila ng red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa kinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round off natin sa 2 trillion, 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Zaldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala man nakakulong doon na regional director. Wala nakakulong doon na undersecretary. Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan, state witness din? At alam ko na, si Bonoan is state witness, ituturo niya
si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bunuan is already secretary. Abang Bunuan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Di ba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Bagsak Dahil po, bagsak. pinipili lang nila kung sino ikukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, pasang-awa, 75. Sa flood control corruption investigation. Okay po. Another topic po, Attorney Banagbayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, no, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan niya di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary, Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron pa talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino. Talungdan nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ang ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. You promised jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda dahil hindi po yan tatagal na at pansamantala lamang yan natulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kabayan in terms sa ginagawa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga nagsasalita in behalf, yung mga organization, yung mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa. Na from imported nandyan pa rin. And they're saying na may protection ng government So, yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang, is the government pro farmers or mas pabor sila sa mga illegal na supply na nasa merkado po? Oo, kasi ang importation na yan, ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin. Pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya nag-report ng yield ng rice at corn. Hindi siya nag-report niyan na specific. Kasi sinasabi niya lang food production, but for 4 years she's been saying food production. And yet,
fertilizer is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 or 700 to 900 pesos per 50 kilo bags of fertilizer when he took over as president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ang taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Ngayon, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman ang klase yan? Sa 20 pesos na Band-aid bigas, ba? Band-aid solution. ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm, raw, unmilled rice, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per kilo o nagsimula nga sa 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang ho bagsak itong part na expulsion dapat dito. Hindi kasi alam mo ganito yan no. Doon sa bigas pa lang na sinasabi nilang bababa sana. Hindi naman natin naramdaman yun. O magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, magpipicture, tapos ipagmamalaki. Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Mamamayang Pilipino, alam yan, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Hindi. Tumaas pa. At ito pa ang matindi dyan, hindi lang ho yung bigas. Alam nyo ba yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog raiser natin. May grupong lumapit sa akin dyan at sinasabi nila, ayaw na nila. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, may pinirmahan na executive order si Marcos na bababaan ng tax para ramihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga baboy. Dahil doon, sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog raiser dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy? Mula sa simula. Sinayin nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. No. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Swine flu. Oo, at itong dyan, di ba, kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga pork, sa mga gulay, lahat puro import na. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Oh. Sobra as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture ni BBM. Ay, malabo ho talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Hindi talaga niya na-cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na, kahit anong gawin niyang ayuda, hindi talaga pwede dahil umakyat inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga, trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano lang naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day. Another thing, attorney nung mga nakaraang sona niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder, kasi naging issue yan before Sabi niya, di ba, pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung Anti-Agriculture Economic Sabotage Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya dun. May nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino lang yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture nang nangyari ito mga smuggling na ito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinideclare lang po nila ng ganito para yung tax, ito lang. Kaya technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. So, wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Walang nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. Di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na
may mga warehouse na refrigerated na may mga sibuyas pa pala na hindi pa nila na-unload. Kasi nga, nagrereklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis, mga sibuyas nasa highway na lang? Tigpa 5 pesos na lang yung kamatis nasa highway na lang. Kasi wala na eh. Paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm to market roads? Paano ang transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers at producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan eh. Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya sanay sa buhay na maghahanda siya para sa sunod ng mga taon. Ngayon lang yan siya nagkaposisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsutsu up sa kanya, yun lang pakikinggan niya. Sana naman, ilang sona na tayo, Mr. President Talagang tuwang-tuwa ako. First sona, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? P3 PWD, party list ko doon Abay, pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa sona, sa sunod-sunod na sona. Talagang nilagay lang doon para lang, magbuka naman siyang may puso siya para sa PWD. Nasa na yung social pension ng mga PWD at mga seniors? Saan na? Kung ang nirakit nyo dyan, ng bilyong-bilyong pisong maleta, hindi nyo ninako yan at binigay mo yan, BBM, sana sa social pension ng PWD at mga seniors. Abay, papasalamatan po naman kami sa inyo. Actually, sagutin ko lang yung tanong mo, no? Sa smuggler, bakit di ba nakulong? Anak ng senador Hindi mo sasabihin kung sino. Grabe Anak naman. ng senador yung smuggler Grabe di ba? naman. Tanong natin kay Paldon. Kaya naman tong political dynasty na ito talagang dapat putulin na ito Bakit pala si BBM walang political dynasty na sinasabi? Zero siya sa political dynasty. Wala rin siyang sinabi tungkol sa VAT and excise tax na tanggalin na yan. Sa VAT and excise tax sa fuel at kerosene, wala siyang sinabi. Kahit na napasa na yan, sabi ni Kong Rian Lebiste, napasa na yan sa House. Wala rin siyang sinabi ng magkano ba gross domestic product ngayon na BBM? At pati ka nagre-report sa income. Puro ka nagre-report ka sa gastos. Abay, kailangan i-report mo rin yung income. Hindi po ba? Abay, dito sa energy, ang solusyon ni BBM sa high price of electricity, orderan ng Meralco na yung walang puputol ng kuryente habang di nagbabayad ang mga tao. Ayan mga kababayan klaro yun orderan ng Meralco na huwag puputulan kayo ng kuryente kahit di pa kayo nakabayad dahil mag-installment pa kayo. Hindi naman niya sinabi kung hanggang kailan. Baka naman 30 days lang. Okay, sunod po tayo na topic. Ito naman kanyang tugon po sa oil crisis po sa Middle East. Yun na. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan.
Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin lilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Alright, natunghayan natin yung pahayag nga, Attorney Guazon, Banat Bay, patungkol dun sa Middle East crisis. Parang past tense, Hana. Parang yan yung dapat sinabi niyan last year. Parang past tense yung mga hindi niya sinasagot yung, dahil dito naman tuloy ang ay aakyat na naman ang presyo ng gasolina at krudo at gasol, kerosene. Hindi niya sinasabi na yung matagal na nating gusto at pinasa na nga ng mga congresswomen, na isuspende na muna niya ang pagkolekta ng VAT at excise tax sa fuel at gasol at kerosene habang tayo ay may energy crisis, di ba? Ayaw talaga ni BBM yan tanggalin kasi diyan sila talaga kukuha ng pera para sa unprogrammed funds. Alam nyo na yung unprogrammed funds, di ba? Alam na natin yan. Parang sarili niyang budgets yan Yan ang problema. Ibibigay siyang ayuda, tigta 10,000 kayo dyan. Yung iba, mamamatay muna bago mabigyan ng 10,000 yung mga driver. Pero wala namang sinabing forever ng 10,000 the whole year, pero ayaw niya
ayaw niya suspendin ng pagkolekta. Isang utos lang yan sa BIR. Isang utos niya lang yan na huwag niyo munang kolektahin ng VAT at excise tax sa fuel, gasol at kerosene. Hindi na nga kailangan ng batas siguro yan. Actually, Attorney Rowena, mukhang nagkamali ho ata ang title, hindi SONA. Ano? Pinocchio Trailer. Kasi Parang palabas na Pinocchio ngayon sa movie house Mukhang ganun ang lumabas, puro kasi sinabi niya. Hindi, kasi kung iisipin nyo, yung sinasabi niya doon sa oil crisis, una-una, grabe yung pagtaas at ang bilis. Pagbaba, ang bagal. So sana man lang, binigyan niya ng pansin at sinita niya yung mga oil companies at sinabi niya, huwag naman kayo ganun kabilis magtaas. Ngayon, ramdam na naman natin, kasi simula pa lang ng gera, tumaas kaagad. Pumalo talaga kaagad yung presyo dito sa ating mga Kahit old gasoline stock station. yun, Kahit Oo. old stock. Oh. I mean, sana, alam natin na sumasabay sila doon sa global market, pero dahil medyo mahirap sa buhay natin ngayon, sana man lang May konsensya. oo. At sana yung plano rin na hindi lang yung pangmabilisan, tulad yan sa gas, sana yung plano niya sa EV, sa ay bigyan niya ng pansin. Kasi kung, di ba, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon pumunta sa China, grabe electric na, ultimong motor, electric na. Kaya no wonder, siguro, kumukuya-kuya-kuy na lang sila habang nagyegera dun sa ibang bansa dahil sila, naka-EV naman. Tayo, ano bang hakbang ng presidente para talaga lumakas ang EV? Pwede nga niya sanang sabihin na, pagdating sa pag-import ng EV, bawasan natin Wala ng mo ng tax. tax, oh. Para bumaba talaga. Para bumaba ng 1 million ng pagbili ng tas lahat ng tao bumili na ng EV. Para eventually talagang maging gano'n na tayo. Wala Masyadong generic yung kanyang pagbitaw dito na nasolusyonan, puro gano'n, hindi naramdaman. Parang future tense lahat Parang in the future pa niya gagawin. Sabi niya, by 2040, dapat kalahati na ng mga sasakyan ay electric na. Teka sir, buhay pa kaya yung mga driver dyan sa Grab sa 2040? Bago mag-electric vehicle ang mga Grab taxi? Ano, subsidize ba ng gobyerno ang pagbili? Nagtataxi? Na income below ganito? Hindi mo sinasabi kung paano mo gagawin yan. Ibababa mo ba yung tax, BBM? Kagaya na sinabi ni Byron. May breaking news nga po, Attorney. Nag-resign na po si Satanas. Sabi ni Satanas, eto na, mas sinungaling sa akin to. Sagad to. Nawala ng trono si Satan. Grabe. Kaya ang hirap paniwalaan. Yun ang problema talaga ni BBM. The people do not believe him anymore. You know, I'm just not saying na tayo mga, middle class, hindi. Yung mga vendor, tingnan mo kanina, di ba nakita nyo na interview doon sa news, na mga tao, wala nang tiwala kung ano man sabihin niya dyan. Yes. Wala namang mangyayari dyan. In the meantime, patay na kami sa gutom. Attorney Banat, naglabas po ng statement si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan Sinabi na. niya sa kanyang statement, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang o naging pahayag ng Pangulo, hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita. Nanindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Ano po ang masasabi niyo sa kanyang maiking statement? Hindi si Martin yan, kasi si Martin hindi nagtatagalog. Si Martin English speaking. So, hindi yan si Martin. Baka naman merong dyan. Ghostwriter. Di ba? Saka general statement dyan Once Martin's back is against the wall, kagaya nung nakaraan na nagbigay siya ng statement, he's going to throw a threat na I'm gonna take you down with me. Yan. Pero Attorney, sa tingin ninyo po ba ilalaglag ni Martin Romualdez itong si Marcos? Palagay ko. Kasi that's the end of his career. Wala na. Tsaka kung makulong siya for plunder, na. Ang tagal niya kaya doon. Hindi na siya makarecover talaga. Hindi siya makarecover. So, he might as well.
take them all down with him. Kasi hindi niya naman pwedeng i-damage si Zaldico eh. Damage na si Zaldico eh. In fact, magkagalit na sila, di ba? Kaya kung hindi makauwi si Zaldico to testify, may Martin Romualdez nga ang gagawing sangkalan ni BBM. Kaya he should do it as soon as possible because, Martin also has the means. Ha? Bugado yun, ha? May sariling law office yun. Kaya BBM should not underestimate his first cousin, Martin Romualdez, because he has the means to retaliate. Okay, bago po tayo magpatuloy, attorney, tanggap muna po tayo ng report. Laban sa korupsyon, pagtugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan, pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad sa enerhiya at pagpapabuti ng mga serbisyong panlipunan ang ilan sa mga pangunahing tinutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address. Si Creselyn Catarong magbabalita live. Creselyn? Yes, mga kapartner, magandang gabi. Isang ulat sa bayan at mga pangakong tatapusin sa nalalabing 2 taon ng kanyang termino. Yan ang laman ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, Hulyo 27, kung saan inilatag niya ang mga nagawa at susunod na prioridad ng kanyang administrasyon. Kabilang sa mga pangunahing punto ng talumpati ang laban sa korupsyon. Sinimula ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang SONA 2026 sa pagtalakay sa issue ng mga flood control projects at sa kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian. Inihayag niya na may mga naisasampang kaso laban sa mga kontratista, opisyal ng DPWH at ilang mambabatas kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Binanggit ng Pangulo ang kanyang pinsa na si dating House Speaker Martin Romualdez na ayon sa ombudsman ay haharap sa iba't ibang reklamo. Binigyang diin ni Marcos na ang kanyang panindigan ay nakabatay sa interes ng taong bayan at hindi sa personal na ugnayan. Marcos Jr. halos 25 bilyong piso ang nabawi na fees o na preserbang pondo at mga ari-arian na may kaugnayan sa mga kasong katiwalian. Iginit ng Pangulo na ang lahat ng pondong mababawi mula sa sangkot sa korupsyon ay agad na ibabalik sa kaban ng bayan. Dagdag pa niya, mahigit 800 milyon na sa naturang halaga ang naibalik na sa National Treasury. Kasama rin sa natalakay ng Pangulo ang tungkol sa pagtugon sa krisis sa gitnang silangan. Tinalakay niya ang mga hakbang ng pamahalaan matapos ideklara ang State of National Energy Emergency. Kabilang ang pagtiyak sa supply ng langis, ayuda sa mga OFW, price rollback sa petrolyo, suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene at iba't ibang programa upang maigsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Tiniyak ni Marcos Jr. na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagsasara ng Strait of Hormuz at nag-umiiral na tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na dahil sa magandang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, nakapag-angkat ang pamahalaan ng langis mula sa iba pang pinagkukunan, kabilang ang Japan, South Korea, Oman, India, Russia at China. Sabi ni Marcos, dahil sa mga hakbang na ito, nakapag patatag ang bansa ng sapat na supply ng langis na inaasang tatagal ng halos 2 buwan. Ipinagmalaki rin ni Marcos Jr. na ang pamahalaan ay nakapamahagi ng cash relief assistance para sa mga apektado ng pagtaas ng sigil sa crudo, punsod ng gulo sa gitnang silangan. Binanggit niya rin ang 10 pesos kada litro na subsidy sa diesel para sa pampasaherong jeep at UV Express. Ibinida ni Pangulong Marcos ang pagbaba o tuluyang pagtanggal ng online transaction fees sa ilang bangko at e-wallet bilang hakbang para mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga Pilipino. Sa usapin ng ayuda, inihayag ni Marcos ang pagpapalawak ng Uplift Program upang matulungan ang mahigit 7.5 milyong pamilya, kabilang ang mga benepisyaryo ng 4Ps, walang gutom program, minimum wage earners at iba pang may hirap na pamilya. Patungkol naman sa disaster preparedness at infrastruktura, Marcos ang mas mabilis system, pagtatayo ng mga evacuation center at task Pinoy centers, pagpapatuloy ng mga railway expressway, airport at seaport projects at pagpapatupad ng Oplan kontra baha. Pagdating naman sa agrikultura at seguridad sa pagkain, inilahad niya ang pagtaas ng produksyon sa agrikultura, pagpapalawak ng irigasyon, pamamahagi ng makinarya at crop insurance, at patuloy na suporta sa mga magsasaka at mga isda upang mapanatili ang sapat na supply ng pagkain. Inihayag ni Marcos Jr. na palalawakin ng Philippine Crop Insurance Corporation at Department of Agriculture ang pagpapalaganap ng kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance upang mapalawak ang kanilang proteksyon laban sa pagsalugi, dulot ng kalamidad at iba pang panganib.
Ipinida rin niya ang mahigit 400,000 titulo ang naipamahagi sa loob ng nakalipas na 4 na taon. Target niya ng administrasyon na makumpleto ang pamamahagi ng lahat ng titulo sa susunod na taon. Inanunsyo ni Marcos ang mga bagong power projects, pagpapalawak ng renewable energy, pagpapatuloy ng malampaya, pag-develop ng hydrogen energy at muling pagtalakay sa posibilidad ng paggamit ng nuclear energy upang mapababa ang presyo ng kuryente at mapalakas ang energy security. Inilahad ni Marcos Jr. ang mga hakbang ng administrasyon upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente sa bansa kabilang ang pagpapatupad ng halos 200 energy projects at pagpapalawak ng renewable energy. Kasalukuyan anyang tinututukan ng pamalaan ang 200 proyekto na inaasahang matatapos bago matapos ang kanyang administrasyon. Inihayag din ng Pangulo na dahil sa pagpapalawig ng Malampaya Service Contract hanggang 2039, muling nagsimula ang drilling operation at nadiskubre ang tinatayang mahigit 200 bilyong cubic feet ng natural gas. Anya sapat ito upang makapagbigay ng supply ng kuryente sa humigit kumulang 1.6 milyong kabahayan hanggang 2034. Bukod ito, sinabi ni Marcos na nagawaan ng service contract sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagdating naman sa trabaho, pabahay at social protection, tinalakay niya ang mga programa sa trabaho, pagpapalawak ng benepisyo ng SSS, GSIS at Pag-ibig, gayon din ang dagdag na suporta sa mga OFW at pensioners. Sa edukasyon at usapin ng patungkol sa mga kabataan na inihayag ni Marcos ang pagpapalakas ng senior high school curriculum, AI training, scholarship program, pagtatayo ng mga silid-aralan, mga hakbang upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa fake news, online exploitation, bullying at karahasan sa paaralan. Sa usaping pangkalusugan naman ay binigyang diin ni Marcos ang pagpapalawak ng universal healthcare, yakap, gamot programs, zero balance billing at pagpapataas ng benepisyo ng PhilHealth upang maging mas abot kaya ang serbisyong pangkalusugan. Patungkol naman mga kapartners sa ekonomiya at ugnayang panlabas, iniulat ni Marcos ang pagdami ng foreign investment at agreement. Gayon din AI, tinalakay din ni Marcos ang patungkol sa Pax Silica Industrial Hub at mas pinalakas daw na kooperasyon sa ASEAN. Sa usaping pangkapayapaan naman at soberanya, muling iginiit ng Pangulo ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea, ang pagpaputuloy ng mapayapang diplomasya at ang suporta sa armed forces, Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Mga kapartner, yan ang naging kabuuan ng naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. At ngayon, nasa sambayan ng Pilipino na ang paghusga kung ang mga pangako at inilatag na programa ay sapat upang matugunan ang mga hamon ng bansa. Mula rito sa Batasang Pambansa sa Quezon City, balik sa inyo mga kapartner. Maraming salamat, Creslin Cataro. Yun po ang naging buod ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, seal dun sa paghihimay natin, Ina, doon sa nilalaman ng SONA, kahit natapos na yung rundown ni Creslin, no? Na-mention kasi ni Pangulo and then sinabi din niya yung masamang influence sa mga kabataan. Pornography, fake news, and then Toxicity daw ng social. yeah, and then napunta siya doon sa mga names ng mga biktima ng recent violence sa mga schools. Sabi nga, to the parents of Grace, Lawrence Fabian, Jayansa Separa, and Ayesa Nicole Daso, we are also very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to all. Their courage and selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Now, they're victims of violence. Wala naman sabi doon sa SONA, Attorney Guanzon, and Banat on how to address yung mga issues ng criminality and even sa illegal drugs. Enough na sinegue lang niya from scholarship going to pagsusori sa parents ng mga namatay sa violence recently sa school. Appeasement. Yeah. Appeasement. Parang ever since, marami na talagang clamor. Every SONA, nakukulangan ng taong bayan in terms of peace and order and even sa fight against illegal drugs. Hindi masyado nabibigyan ng Si bigat. BBM mo talaga anti-drugs na commitment. Kasi ayaw nga niya mag-hair follicle test. Kaya hindi ako umasa dyan na sabihin niya yung anti-drugs na yan. Appeasement lang yung ginagawa niya dyan. Para kunyari may puso din siya.
Pero nagulat ako doon. Tama ba itong narinig ko? Na gusto niya meron na tayong nuclear energy production? Talaga? Talaga? Talaga lang? Talaga naman ha? Papasok lang yung Pax Silica maglalagay ka na ng nuclear energy ngayon sa Pilipinas? Aga! Ayan na, mga kababayan. Magiging future na mga plano yan ni BBM in the next 2 years daw. Hindi ko alam kung kaya pa niya. Pero imagine all the money of the taxpayers going to nuclear energy production when it could very well be used for what? Creating jobs, education, di ba? What do you call this? To subsidize, to lower the cost of healthcare, di ba? And to provide more health services. Imagine, igagastusan mo ng nuclear energy production. Di ba nangyari na yan noon, yung Bataan Nuclear Power Plant, na naging ano na lang, white elephant, stagnant na lang. At nagano na lang doon yung mga, anong tawag dyan sa Tagalog ng rust? Just rusted away. All these metals just rusted away. Kalawang, oh. Sa Bisaya pa, tuk-tuk ba? Attorney, palikan ko lang yung regarding sa criminal na Sana man lang binanggit niya yung juvenile law. Ayun diba? pa, oo. Sana man lang sinabi niya na ipa-priority yan, Oo, na dapat amen dyan. ibaba. Parang napaka-generic lang nung sinabi niya na, condolence. Hindi yun ang gusto namin, Mr. President. Oo. Hindi ganun lang ang kailangan namin. Kailangan namin ng concrete plan. Kasi, bakit nangyayari pa itong mga to? Dahil ngayon, talagang kung makikita nyo ito araw-araw na nangyayari. As a matter of fact, makikita mo nga yung iba nagko-comment na ayaw na nila sa Pilipinas magbakasyon, kahit sa mga probinsya, dahil nga kung hindi ka ma-snatch, ma-hold up ka. Kung hindi ka na ma-hold up, makikidnap ka. At mas malala pa yung papatayin ka. So, anong solusyon? Anong plano? Condolence. Yan. Nako. They're trying to project BBM as a compassionate person na, alam mo, hindi naman maniniwala mga tao, di ba? Na he is sympathetic, di ba? Kasi, yun nga sa mga previous na video niya Mr. President, ano masasabi niyo sa mga nagpo-protesta? Instead na i-recognize niya yung right to protest sa Constitution, sasabihin niya, they can rally. Ganun. Parang this is just, what do you call this, swiping us off ba? Na instead na sabihin, well, they have a constitutional right to protest. Respect for rights ba? Kaya anong gagawin mo dyan, BBM? Hindi ba yan priority legislation yung pagbaba ng age of criminal liability na pinasa ni Senator Kiko Pangilinan? Di ba? Maraming nagde-demand yan. Mga ganun. Wala siyang sinabi dito kung ano yung priority bills o laws niya. Pansin nyo? Wala, no? Wala. Actually, attorney, medyo hindi ako agree ng konti na hindi compassionate si Marco. Compassionate siya doon sa kapwa niya, mga kakampi niya. Kasi yung vlogger, kinabukasan yung namatay na vlogger, kinabukasan pinuntahan kagad ng taga-representante nila at binigyan ng tulong. Pero yung mga napatay na mga rider, hindi. Pero yung kakampi niya, sobrang compassionate niya talaga. May abuloy pa. Selective pala yung compassion niya, kung gano'n, Banan. Oo, selective. Iya nga, di ba? Yung sa flood control, selective din yung pinipili. Dito rin. Yung pagtulong, selective lang din. Pero malaking sampal po yun, Kasi parang sinasabi nila, safe na daw. Di ba? Sinabi pa ni ni DILG Secretary, safe na daw. Pero yung mismong kaalyado nila, may nangyari. So, mag-isip-isip ka. Kasi bakit walang nakukulong sa drugs? Liquorista ko ito na naman, balik na naman kami sa yung sundo ako ng asawa ko sa Eskinita, attorney. Kasi yung mga adik sa amin parang nabuhay na uli. Nasaan yung anti-drug Hindi ba yan malaking malaking peste yan?
sa ating buhay, yung mga drug lords na yan. Drug lords, di ba? Nalala ko si Ferdinand Marcos doon, may pina-firing squad na in-check. O, pina-firing squad niya. O, para lang yun pakita ba na hindi pwedeng mag-drugs dito, di ba? Pero in-check yung pinapatay niya. Pero si BBM, wala talagang kinulong na, walang drug lords na nahuli. Kaya tuloy yung mga tao, hindi tayo, we are not at peace di ba? Meron tayong parang national na anxiety na parang laging that's bad kasi yung productivity energy ng mga tao na affect yan. Biro mo pipila ka ng 2-3 oras para makasakay ka lang pa uwi. Ano naman ang solusyon ni BBM? Narinig ko ba yung lambas, Hana? Pero alam nyo, Tony, Lambas? isa pang matindi dito, may sariling version si BBM. Kung dati kay Pangulong Duterte, mga barangay declare ng drug-free. Ngayon, meron din sa kanya. Drug-free din. Libre na drugs. Ibang meaning ng drug-free. Alam mo, Ina, yung discussion natin dito sa SMNI, talagang wide range, no? Kasama sila Banat, si Atty. Guanzon. Also joining us sa discussion natin in assessing the State of the Nation address. The 5th State of the Nation address of President Bongbong Marcos is a political analyst. Kasama po na via Zoom si Professor Froilan Calilong. Good evening, sir. Welcome back sa discussion po natin sa SMNI. Yes, good evening po at good evening din sa ating mga tagapanood. Thank you for having me again. Atty. Guanzon, Professor Calilong, and Banat, una sa lahat, no, gusto ko may tanong sa inyo kung kumbinsido ba kayo doon sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang nagsulat ng nilalaman po ng kanyang SONA. Unahin muna natin si Professor Calilong. Professor? Definitely not at all, no. Para siyang rehash version ng mga previous SONA niya na nakapokus lamang doon sa retorika pero wala naman talaga komprehensibong paglalatag kung paano talaga tutugunan yung mga structural problems, no, that are present in the society at the moment, no. So I think it's really more of a defensive-minded SONA that we actually heard here, no. Hindi yung talagang naglalatag ng mga panibagong polisiya, panibagong programa, kundi it's really bent more on the continuity of the previous programs that he has already put in place, no. And I think dahil ito he is already in the 5th year, so he's trying to cement a legacy. Pero hindi ko alam kung anong klaseng legacy niya rito because to begin with, wala naman talagang konkretong programa o polisiya siguro na maaalala natin itong ating Pangulo, no? Primarily, if we try to look at it, ang laki na naman nung kanilang inutang na pera, pero wala namang mga bagong policy directions and new programs or initiatives that are in place. So this really is going to be very problematic for us. Again, at the very least, pinapakita naman niya rito, no, na naintindihan niya yung sentimiento at yung nararanasan ng mga kababayan natin at the ground no, yung mga nasa laylayan, pero nakukulangan pa rin ako sa kung paano talaga siya maglalatag ng mga tinatawag nating structural reforms that are sustainable and at the same time meron talagang maayos na pagpapatupad, ano, because again nandito pa rin tayo doon sa kanyang ayuda diplomacy, which I believe is not really working at all. And marami talagang kulang dito sa kanyang SONA na sa tingin ko talagang kung siya man ang sumulat nito, no, mukhang hindi niya masyadong talagang naging pulido yung pagsusulat niya at marami siyang na-left out or maraming hindi talaga natalakay. Atty. Guanzon, siya nagsulat. Hindi siya nagsulat niyan. Kasi, di ba, ganyan yan si BBM. Ito Tagalog, nahihirapan nga di ba? Alamano, di ba? Hindi yan nagtatagalog, di ba? English speaking din yan. Sa New York yan kaya tumagal at sa whatever he did in Princeton. And makikita mo na hindi talaga siya nagsulat yan. Kung sabihin sana niya na sinulat sa English na translate, hindi pa rin ako maniniwala. Kasi, yun nga, parang hindi siya capable Di ba? Sa tingin ko sa kanya, hindi lamang sa lack of higher education ni BBM, kundi sa kanyang discipline at at commitment. Hindi siya
reliable na leader. Kaya tingnan mo, sinasabi ni Prof, walang mga specifics eh. O example, sabi niya amend the IPIRA law o RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. O, sabi niya pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon na pati ba naman solar energy mo gusto pa inspeksyonin ng Meralco? Bakit ganon, di ba? Systems loss, sabi niya. Tanggalin na daw yung systems loss sa Meralco bill. Paano mo tatanggalin yan? At saka hanggang kailan yan? O ano na ang ginawa mo para sumang-ayon dyan ang Meralco? So, palagay mo, ang mga Meralco will just give it to you, di ba? So that you will look good before you end your term. Siyempre, paglalaban din nila yan. Pero tama naman na hindi dapat sinacharge sa atin systems loss na yan. Pero tingnan nyo na muna yung IPIRA law. Kasi baka yun nga ang problema na nagpapapasa sila ng batas na may mga loophole para sa mga business interest. Banat? Sino ba nagsabing siya nagsulat yan? Siya. Una, si Claire. Yung si Claire, and then tinanong siya during sa ambush. So proud pa siya niyan? Yan. Hindi, parang kasing ganun ang dating ng pagmamalaki nila eh. Sabi ba niya, di ba, Banat, na we wanted to be perfect, sabi niya nga. Even last minute daw may magbabago. Oo. Proud siya. Para sa akin kasi parang, iyan ikaka-proud mo. Walang laman eh. Parang mas naniniwala nga kung siya ang nagsulat kasi ang pangit eh. Kung maganda yan, masasabi nating hindi talaga siya nagsulat. Pero sobrang walang, hindi specific. Oo. Baka nga siya, no? Parang walang touch sa ground. Parang hindi niya mas naniniwala ako sulat niya to. Kasi sulat ito ng grade 1 eh. Mas maayos. Sana man lang ipina-chat GPT nyo, mas maayos-ayos pa siguro. Madagdagan pa ng details yan. Masyadong generic yung ginawa ninyo, tapos proud pa kayo. Nakakaya naman kayo ng ganyan. Hindi niya sinasabi din, Prof, what do you think of this? Na yung next year's budget, ito yung SONA, yung State of the Nation niya, di ba, present dapat. Pero may mga past tense siya like that war that caused the energy crisis, which is still ongoing. Wala siyang in the future, okay, from now up to the time that I end my term, gusto ko ang budget ganito, di ba? At saka yung tax reforms, ganito, klaro, especially the budget, kasi humingi siya ngayon ng 7 trillion ba yung hinihingi niya, Prof, for next year? At sa 7 trillion na yan, hindi niya sinasabi na for the next year's budget, ang gusto ko sa ng Congress, ayun ay pinag-aaralan namin na this much to education and that will go specifically to where, di ba? To building more classrooms, di ba? Parang ang sa ngayon kasi, Prof, hanggang ngayon kulang pa rin ang classrooms di ba? Yung housing nga niya Totoo po yan. target niya 1 million, nakabuild siya 500,000. Pinagmamalaki niya pa yun. In fact, Attorney Rowena, yung 700 billion na inilagak sa DepEd, kung maaalala natin, napakalaking amount nun, pero ang problema kasi dito, hindi lamang yung amount, pero yung absorptive capacity talaga ng departamento. Are they really capable and are they really competent enough to actually make ample use of this money? Na hanggang ngayon, yung problema natin from way back, problema pa rin natin ngayon despite and in spite of the higher budget allocation dito sa DepEd. So talagang meron talagang problema, may disconnect doon sa retorika na binabanggit ng Pangulo, doon naman sa actual na nangyayari on the ground. He's trying really his best to be a leader or a president that is focused on employing good governance. Pero alam naman natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, because his government is really dead set more or less in politics, at hindi talaga sa governance. So I would say that the State of the Nation address of the President, to borrow his word, is actually a disarray at the moment. It's actually in disarray. Hindi talaga nakatawid ng tama sa publiko. At saka, Prof, wala siyang dapat sisihin na bakit hindi napapasa yung mga priority bills niya.
Kasi yung anak niya ang majority leader dyan, si Sandro. Sino ang masisisi true, niya? Ako, mali yan ginawa nila na si Congressman Sandro nilagay nilang majority leader. Eh di ngayon wala na siyang way out. Wala ka nang ibang sisihin dyan, BBM. Wala na si Romualdez eh. Ngayon, nasisisihin ng tao, anong ginagawa ng majority leader na anak mo? Bakit hindi to napasa? Dalawa lang yan. True, yeah. Well, I think, Attorney, kasi nga yung kanyang gobyerno is really focused too much on the political noise, no? Medyo nalunod talaga sila dun sa political infighting, because they really bent on trying to prevent the Duterte train from really launching and reaching full steam pagdating ng 2028. Yun lang talaga ang focus eh. Tama. Wala nang iba. Kaya ito ay nakita at naunawaan ng ating taong bayan. Kaya nagre-reflect doon sa kanyang napakababang trust and satisfaction rating, no? At least na-notice niya to, no? Kaya pilit niya tayong pinapaniwala na mayroong gagawin siyang reforma to resolve this. Pero at the end of the day, hindi natin yung narinig dito sa zona na to, no? Nakakalungkot lang din na itong si Martin Romualdez talagang inilaglag na ng kanyang pinsan. Pero I'm still quite skeptic, no, about these things, no? Baka kasi meron talagang internal agreement lang talaga na nangyari between the magpinsan. And I really hope ano kabilis na ipakulong yung kanilang mga kalaban, no? I'm referring to Dante Marcoleta, Senator Dante Marcoleta, and former Congressman Mike Defensor. Sana ganun din kabilis, no, lumakad yung gulong ng hustisya sa mga kakampi nila, which of course is doubtful at the moment. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman si Martin Romualdez ang dapat kinall out ng Pangulo, no? Kasi nandoon sa mismong bulwagan na yun, napakarami dyan mga kongresista na involved na inaantabayanan ng taong bayan na sana natawag, nabanggit yung pangalan pero hindi niya nagawa. No, so I think dito meron talaga tayong mga hindi narinig dito sa talumpati na ito. Prof, my question lang ako, kasi you said earlier that the President is trying his best to be a leader. Pero 4 years na po kasi ang nakalipas. Ano po ba talaga ang estado ng ating bayan na tingin niyo po dapat yung talagang ipinakita ni BBM? Kasi I remember first na niya, sabi niya pa, the state of the nation is sound. Ngayon po, ano talaga ang tunay sa inyo pong assessment, Prof? Well, sa akin talaga, no, kasi pag sinabi mo kasi as nation is practically referring to the people, no. Pero ang tanong dito is, nasa maayos na kalagayan ba yung mga tao? Yung taong bayan ba mismo ay nasa maayos na estado at the moment, no? After 4 years of his term of office, narating ba natin yung sinasabi nating yung pinangako niya, no? Definitely hindi, no? Kaya masasabi natin na yung kalagayan, yung tunay na estado ng taong bayan ngayon, kung mahirap dati, no, mas mahirap ngayon. In fact, the pandemic levels, no, na tinitignan natin during that time, na binalikat at hinarap natin during the time of President Duterte, ngayon mas masahol pa yung ating mga numero kung ikukumpara natin doon sa panahon na tayo na sa pandemya. 3 taon na, no, na hindi na-hit ng DepEd yung kanilang GDP target, no, which is ranging around 4.5 to 5.5%. So this is really not very good at all. Kaya kahit ipanananda ka ng Pangulo na tayo elevate na, no, from dito nga sa sinasabi natin na upper middle income economy, the truth is hindi naman talaga to tumutugma doon sa realidad na nandoon sa ilalim, ano. Marami pa rin sa ating kababayan, even the middle class are really finding it hard to actually survive, no. Hindi na to thrive, no. Hindi na nga natin ina-achieve na magkaroon tayo ng success, no, but really just to survive the day-to-day living that we have right now is already very, very hard, no. Na yung mismong middle class, sinasabi, ilan sa kanila nasa hand-to-mouth existence na rin. I think this is really, really very bad, no, at the moment. Attorney, would you like to add? Then what is the real state of the nation? Real Sona, Attorney. Grabe talaga, oh. Yung bang it's a major disappointment. After 4 years, isipin mo talaga, he will show a showcase, no, of his projects to be proud of, no. Kasi the economy is bagsak, and all the indicators bagsak, even functional literacy bagsak, di ba? Tourism bagsak. So
Sabi nga ng isang kaibigan ko, I won't watch anymore because whatever he says will be disappointing. Banat? Para sa akin, napaka-expert talaga nito ni BBM pagdating sa pambubudol, no? Kasi talagang, pag nagsalita siya, convinced siya na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Pero yung mamamayan, hindi naman nararamdaman po yun. At ang lakas ng loob niya na sabihin yun. Pero, ikaw, bilang, si Pangulong Duterte kasi naalala ko yung kanyang SONA eh. Diba, nung huling niya SONA, sabi niya nga, yung accomplishment niya, parang wala naman daw. Hayaan nyo na lang ang taong bayan ang magsabi. Yun yung sinabi niya. Basta ako gagawa ko ng script, tapos sasabihin ko sa tao, bahala na kayo kung tanggapin nyo hindi. Basta ito yung script ko. Parang hindi talaga siya nakikinig sa tao. Ang dito, habang lahat tumataas, ang presyo ng bilihin, actually, isa lang naman talaga ang bumaba ang presyo ng bilihin. Droga. Totoo nga, walang biro. Tanong nyo doon sa mga kakilala nyo, yun ang bumaba ang presyo. Bagsak presyo ba? Bagsak presyo kasi sa dami nang nagbibilin ngayon eh. Bumagsak Sobrang talaga ang daming presyo supply. nun. Oh. Daming supply. Oo. Hindi niya ma-report yun. Pero alam mo, Attorney Gonzon, Professor Calilong, and Banat, na-mention din niya yung Cagayan. And he said that both geographically and economically primed to serve as a gateway to space and host the country's first spaceport. Gusto niya magkakaroon tayo ng rocket launching doon next year and a partnership with a South Korean aerospace company. Unahin mo na si Attorney Gonzon kasi nakakatawa. Ay, yung paksilika mo, hindi niya sinasabi sa atin, ano ba talaga yan? Bakit hindi naglalabas ang gobyerno natin ng isang magandang video primer na explain sa atin ano ba talaga yan? At magkano ang cost dyan sa atin? Magkano ang kikitain? May kontrata ba yan? O ano ang mga may covered ba yan ng ng mga what do you call this incentives niya? Kasi baka maglagay pa siya ng pera diyan para ayusin yung mga kalye ng paksilika na yan, di ba? Di bawas na naman sa atin yun, di ba? Sa taxpayers money yun. Wala siyang transparency diyan sabi nila, it will add 180,000 jobs for Filipinos. Ito na naman space program niya. Baka sabihin na naman niyang it will add 50,000 jobs for Filipinos. Teka muna, lahat ng mga space, mga physics, mga scientists natin marami nang nare-recruit ng ibang bansa dahil wala naman talagang kapalaran sila dito. Yung mga talino nila ay nasasayang lang. Kaya, kung sa Bisaya ba, katayog-tayog ba? Ang taas-taas naman yan, BBM. Hanggang ano lang kami, trabaho lang hinihingi namin. Mga rocket ship pa ang bibigay mo sa amin. Bigyan mo lang trabaho mga tao. 2.5 million. Magkano ba naman ang space program na yan? Baka gumastos ka pa. Uli, lalagyan pa ng budget yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Masyado na tayo niyang pinapa-impress dyan sa kanyang, kunyari, may ambition siya talaga ba? Yan, talagang visionary siya. Pero mo yan, may nuclear energy program, may space port program, ano ba? BBM, parang, ano ka ba? Nasa Fantasy Island ka ba o Marvel Comics ka pa rin? Alam niyo na, Rowena, kung ano nangyari dyan? Umepekto na. Kung ano man yung tinake niya before. Noong una medyo seryoso pa. Bandang dulo, umepekto. Uy, sabihin ko ito, racket. Parang naging high na gano'n. Oo. Pero mo yun, rocket port? Rocket. Baka rocket na rocket. Hindi rocket. Hindi kasi ang matindi dito tren nga hindi ka makagawa Tapos racket pa. Ano ba? Parang sabog ka ba? Hindi, nagtatanong lang naman Oo. Kasi Ano pang ba? salitang sabog yun Mukhang it's too high, you know? High na yan for us High na high. Di ba? Professor Calilong, would you like to add? Natatawa si Natawa rin si Prof Very ambitious. Actually, wala naman siguro tayong pagtatalunan.
kung nandoon tayo sa level na siguro kahit paano masasabi nating may kaya or may kakayahan, ano. I mean, hindi natin sa minamaliit ang Pilipinas, pero wala pa talaga tayo doon sa ganong estado, no. These are postmodern issues, no. Post-materialist issues na talagang wala pa tayo roon para tugunan, ano, because yun nga yung fundamentals, no, yung basics na lang muna. I mean, you're going to send a rocket ship out in outer space, but then again there are thousands of Filipinos languishing in poverty and having nothing to eat, diba? Parang para na ba tayong North Korea ngayon? I mean, is that really how he would want the Philippines to be like, diba? So again, it's really about priorities, no. Kung talagang gusto niya na makilala o mag-leave ng isang legacy, definitely hindi ito yon, ano. So I think I agree with that, yung pinabanggit ni attorney kanina na mukhang masyadong mataas, no, at ibang high yung gustong ipakita sa with this vision of his, no. Maaaring mangyari, but definitely not now. Not in his now term. when we are actually facing so many problems. Not in this time again, and I think maybe not in this era. And Ina, would you like, meron kayo tatanong? Siguro, no, Prof, kasi may mga nagko-comment dito, meron daw bang something positive kayong nakuha ngayon mula sa SONA ni PBBM na yung realistic ba na kaya niyang i-deliver? Kasi 4 years na and then 2 years left. Dapat ngayon proud ka na sa mga accomplishment mo. Di ba may legacy na? May ganun ba kayong nakita, Yeah. Prof? Well, actually, meron naman, ano, actually, and these are programs that have been really rolled out, and that I think many of our kababayans are already benefiting from, ano, particularly doon sa health dimension, ano. Again, malayo pa rin tayo from yung desirable na health sector na inaasam-asam natin, kagaya nung binabanggit ni Larry Gadon at saka nito ni former Health Secretary Ted Herbosa, ano, na hindi ko alam kung nasa ang planeta rin sila nung binanggit nila na ang Pilipinas daw mayroong kaaya-aya at kainggit-inggit na health system, no? Pero definitely it's not like that, ano? Pero yung YAKAP program, I think it's a good program. Yung gamot program na kung saan nagbibigay ng 20,000 worth of medicines for the Filipinos, I think ito naman nagagawa ngayon. This particular program has been rolled out, and I think it's producing some tangible outcomes, no? Pero yun nga, hindi kasi ito batas, ano? Ito ay programa lamang. So anytime po pwedeng mawala, anytime po pwedeng matapyasan ng pondo. So I hope that the government will continue itong mga ganitong klase ng programa. Kahit paano, no, nakakatulong sa mga kababayan natin. And yun nga, may mga kumisan na naririnig ako ng mga kababayan natin na kumukuha ng gamot, no, sa mga putika, yung libreng gamot, at sinasabi nila ito lamang yung pakinabang nila sa gobyerno, no. Kaya kahit paano talagang pumipila sila, kinukuha nila to, which I think somewhat is producing some good outcomes for the people, for the public. Ako naman, meron din ako sasabihin, positive niya. Anong positive? Ano? Siya. Positive siya. Hindi. Positive na ba siya? Linawin natin, ha. Please elaborate Baka po. madagdagan tayo. Madagdagan yung kaso Masyado siyang positive. Positive na Gusto siya. niya, pananaw sa Oo, buhay. sa ganun, pananaw sa bansa. buhay. Kasi isipin mo, sabi nga ng mga kababayan natin, pangarap niya yung rocket magkaroon. Nuclear. Oo, nuclear. Oo. Yung flood control niya, di matapos. Oh. Tapos sasabihin mo, gusto mo pa ng... Medyo positive ka masyado. Professor, do you notice na merong foreign policy na statement si BBM? Wala masyado, no? Again, the usual rhetoric, friend to all, enemy to none. Yun ang kanyang lagi naman binabanggit, ano? Yung medyo pag-soften ng stance niya sa China, inaasahan ko yun, nababanggitin niya, no? With the recent, yun nga, yung pagtulong sa atin ng China amidst this oil crisis, mukhang hindi rin niya nabanggit, ano? So I think yung kanyang pagiging, sabihin na natin, masyado pa rin steadfast siya doon sa kanyang foreign policy, particularly sa United States. Oo. I think medyo lutang na lutang pa rin dito, no? Kaya nga yung Pax Silica na yan, alam naman natin that the Pax Silica is really more of an attempt to solidify American presence in the Indo-Pacific. It's
to neutralize China. Chinese dominance sa AI, dito sa rare earth minerals, dito sa mga yun nga, iba't ibang klase ng mga semiconductors. So practically masasabi ko na yung ating foreign policy is still leaning very much to US. Unfortunately, mukhang hindi to nare-reciprocate ni Donald Trump, no? Recently we have been slapped with a 12.5 tariff, no, by the United States. Kumbaga parang lahat ng mga sabihin na nating mga papuri ni BBM, lahat ng aksyon na ginagawa niya to gain the trust and confidence of the Americans, mukhang hindi sapat, no? Kasi hindi ito yung sinusukli sa kanya ng ating ng mga Amerikano. Mababa ang tingin sa kanya, bro, ni Trump, hindi ba? Kumbaga, you're Yeah, just a right, little right, brown boy, ganun lang, di ba? Kasi tingnan mo naman, sabi niya, I want to reset our relationship with China, di ba, bro? Sinabi niya yun? Oh. Pero dito, Yeah. so wala siyang foreign policy statement, inulit na naman niya yung arbitral ruling. Ano ba, BBM? Parang past tense na yan. Alam naman natin yan na eh. Di ba? Ang tanong dyan, anong sinasabi mong reset? Para sa ano? Anong benepisyo natin dyan sa foreign policy mo as regards China? When you said that you want to reset, hindi mo naman sinabi dyan sa SONA kung paano mo gagawin yan at para sa ano yan. Hindi ba? Pero klaro dato, sabi nga ni Prof, klaro na kung may foreign policy man si BBM, yun yung gusto ng Amerika. Ang susundin niya. Hindi ba, Prof? Tama po yun. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari, no? And walang pinagkaiba doon sa kanyang ama. Nakakalungkot, pero ito po yung katotohanan. And then, ayun nga, mukhang hindi naman talaga siya sineseryoso ni Donald Trump. Yun lang po ang isang bagay na medyo nakakalungkot din para sa atin. So I think it's really high time that we diversify, no? Definitely, hindi lang naman Amerika ang bansa sa mundo, no? Marami tayong po pwedeng tignan. Iba't ibang mga avenues na po pwede natin siguro gawin or tuntungan, ano, para kahit paano mas maging matibay yung ating presensya in the international community and not just siding too much with the United States. But to do that, Prof, you have to have a very good trade advantage. Eh, paano naman tayo maka-trade advantage? Eh, ang taas-taas naman ng dolyar sa piso at wala naman siyang plano. Wala naman siyang plano. Sabi niya, ito, ube, niyog, ano, export niya yon? Pero magkano yung, anong klaseng assistance, subsidy, whatever na gagawin niya, hindi niya sinasabi. Kaya hindi niya rin sinasabi na sa sunod na budget ng Department of Agriculture, gusto ko ganito, yung exportable agricultural products na. Kasi ganito, o sa ganitong products, mababa lang ang tariff, di ba, sa ibang bansa. Eh ngayon, di ba, Prof, correct me if I'm wrong, America slapped at an additional 12.5% tax on goods that are produced using forced labor. Correct? Yes. Meaning, akin to slavery. Parang slavery na yung sweldo. Kaya sinasabi ng Amerika, you have goods na produced using forced labor. Oh. At ang Amerika ay very, very strong sila dyan sa anti-trafficking for forced labor and sa sexual exploitation. Kaya yan nangyari. Ibig sabihin, ang gobyerno ni BBM at ang Department of Labor ay hindi po yan nila tinutukan ang mga kumpanya na gumagamit ng forced or akin to slavery na panggawaan. Kaya tayo na-slap ng additional 12.5% na tariff. Eh, anong ginagawa nyo dyan sa Diodole? Hindi ba? Naghintay pa tayo, bigla na lang bumulaga. Pak! May forced labor? Yeah. I agree with that. Actually, hindi lang po yun, attorney, no? Kung titignan din natin, yung datos kasi na pinipresenta sa atin ng Department of Labor and Employment, bumababa daw yung ating unemployment rate, no? Pero hindi kasi nila kinoconsider dito yung pagtaas din naman ng underemployment at saka yung tinatawag po natin ng mga informal sectors na kung saan marami sa ating mga kababayan ang pumapasok ngayon, ano? Yung gig economy na tinatawag, na alam naman natin ay hindi talaga ito masyadong nasusupervise at namomonitor ng ating pamahalaan.
At karamihan dito, wala talagang mga social security safety nets, no? Walang PhilHealth, walang SSS. Kumbaga, they're just doing these things to actually get by, no? Kasi nga, mahirap ang buhay. Some of our countrymen are actually having 2 to 3 jobs, no? Occasionally, ginagawa nila. Kasi nga, ito yung paraan nila para talaga kahit paano, no? Makasurvive, no? On a day-to-day basis. And I think this is the reality. Kaya, yun nga, maraming mga datos talaga na maaring ibigay ang gobyerno, no? Nangyayari naman po talaga to every zone. Pero again, we need to really look into the veracity, the validity, and really verify and fact check if they're really true and factual talaga. Ito, maraming akong zona napuntahan. Kahit nung COMELEC commissioner ako, tsaka COA commissioner. Ito ang worst na zona. Ito ang worst na zona sa tagal ko sa gobyerno. Talagang ito parang, ano ba to? Ano bang nilunok nito? Pero attorney, let's be fair. Meron namang talagang pagtaas na employment. Hindi nga lang nilinaw kung illegal o legal. Kasi totoo naman, dumami ngayon ng drug pusher, dumami ngayon ng prostitute, dumami ngayon ng hold-upper. So, Ibang dumagdag naman. employment naman yan, Banat. Hindi nga niya nilinaw kung illegal o legal. Pero dumami na nagkatrabaho ngayon. Yan ang sigurado ako, trabahong runner, kung saan-saang trabaho. Pero Professor Attorney Gonzon Banat, before the President ended his speech, sinabi niya na, quote, "Let us remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. Teka, who was he referring to? We are not greedy. We are not racist. We are not liars. We are respectful. We are dignified. We are Filipinos and we do not yield." Nabongga? Sino ba kaaway natin? Prof, may kaaway ba ang Pilipinas? We do not yield. Di ba? Parang pinaparinggan mo yata ang China. Ha? Ano ba ang problema? Yeah. Ang Yeah, ending actually, niya, to show na we are a strong, brave people. Parang may kaaway siya. Palagay mo, sino pinaparinggan niya? Yeah. I think he's trying to project a strongman image here, no? Kasi alam naman natin na kapag nasa international fora siya, no, hindi naman talaga siya binibigyan ng ganong kataas na uri ng respeto na inaasahan natin sa isang leader, no? So I think it's really more of him trying to project that kind of image, no? Parang sigurong deterrence, no? Kumbaga. Pero lahat naman ng uri ng deterrence kinakailangan kasi may pang-backup dyan, no? Kinakailangan you really walk the talk to actually say and demonstrate that you project the image and you have the likelihood at the very least of not just projecting pero doing it, no? So again, medyo kulang dito ang Pangulo, and I think this is really what he's trying to attempt right now. Ang sinabi pa niya, di ba, Prof? Hana? We are not liars. Hindi kami sinungaling. Hindi sila greedy, hindi Actually, gahaman. mamana sa tingin ko, eto parang, kasi yung packaging na maayos ang Pilipino, parang parinig niya to kay VP. Na parang si VP Sara Duterte, violente, bastos, masama ugali ng mga Duterte, pero tayo ay respectful, maayos tayo. Sa tingin ko parang doon yung patama ni Marcos Hindi lang niya mabanggit si VP Sara, takot kasi. Alam mo naman si Marcos, medyo weak yan Parang pagbabanggitin yung pangalan ni VP Sara na Duterte, nanginginig yan Pero alam mo, magaling ang mga advisors niya sa persecution. Magaling. Biro mo, pinlano na ganito, na ipakukulong si Senator Marcoleta on the day the impeachment trial opened. Diyan, wala yan sa State of the Nation address niya. Pero, diyan naman talaga ako, talagang hangang-hanga ako kay BBM sa tingin niya sa sarili niya na siya ay mabuting tao at hindi siya sinungaling at hindi siya magnanakaw. Itong zona na ito ang dapat magsilbing tagasukat. Susukatin natin siya na pag-end ng term niya ay ito ba
ang mga sinabi niya dito ba ay totoo? Ina, before ko hinga ng last message yung ating mga guests tonight, basahin ko lang yung statement from Executive Secretary Ralph Recto. Sabi niya, in reaction dun sa naging State of the Nation address, si Pangulong Bongbong Marcos said, tamang timpla, malaman at hindi bola-bola. Ganyan ang SONA, nag-uulat, nagmumulat, nanggugulat din. It is a fair rendition of what has been done, but I dare say incomplete. Due to time constraints because a SONA should never be Wikipedia broad and telenovela long. As for the what is to be done portion of the SONA, it is clear that he spelled this out. Itemized for easy monitoring come implementation time. His call is for everyone to dial down divisive politicking and ramp up work that will bring peace and progress to the entire nation. Anong masasabi mo, Atty. Guanzon? Ay, nako. Ang inaasahan ko kasi hindi talaga sinabi. Inasahan ko talaga yung si Martin, okay. Yung inasahan ko isa, hindi niya sinabi yung economic and fiscal policies. Ano na gagawin mo ngayon? Magla-last 23 months ka na. Kaya dyan, tulog sa pansitan si BBM. Di ako sang-ayon sa report o comment ng Executive Secretary. Kasi sa mga sinabi ni BBM, mahirap paniwalaan. Mahirap paniwalaan dahil wala naman siyang specifics na binigay sa atin na institutional reforms. Puro ayuda. Tsaka yung palipad ng, palupad ng isip ba? Papalipad pa ng isip yung mga rocket ship na yan, tsaka mga nuclear energy. Kaya, sa akin ho, wala. Pasangawa na lang itong sonang ito. This is the worst sona I have ever heard in my life in government. Pero, better luck next time, BBM. Professor Canino? Yeah, actually, kanina nung nagtatalumpati siya, I was listening intently dun sa SONA together with my wife, and talagang every time, parang wala yata siyang binanggit doon na hindi kami nagkaroon ng reaction na talagang either matatawa ka or magugulat ka kasi hindi natin alam talaga kung ano yung pinaghuhugutan niya or saan nanggagaling yung mga datos na sinasabi niya. No? So, para sa akin talaga, I agree, no? At talagang maaaring itong statements na to ng ating Executive Secretary, of course, is really meant to put praises dito sa ating Pangulo. Pero at the end of the day, talaga may kita natin that there's really this disconnect. No? I think this is a SONA that really failed to communicate to the people what the public really demands at this point in time. And I think ito yung pinapakita rin na yung ating Pangulo ay nasa ibang plane of consciousness, and I don't know where he is at the moment, but definitely he is disconnected with the reality. Ganon din naman yung kanyang mga nakapalibot sa kanya, mukhang ganon din naman sila mag-isip because definitely they are in the same level of existential reality. I don't know what that is. Pero kung titignan natin yung tunay na kalagayan ng ating mga kababayan, doon talaga sa masasalamin yung katotohanan. And I think hindi magsisunungaling yung mukha ng kahirapan. Yun po yung atin dapat talaga rito tignan. Ina? Bago po tayo tuloy magtapos. So habol lang po natin itong statement ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sabi po niya, response po ito sa SONA po. Sinabi ng Pangulo na nalulungkot siya sa kinakaharap sa kasong plunder ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Dagdag pa niya bilang Pangulo ng Pilipinas at hindi lamang ng kanyang pamilya o mga kaibigan, kailangan niyang tanggapin ang nangyayari. Maganda sanang pakinggan ang pahayag na iyan kung pareho rin ang ipinapakitang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Habang naaawa siya sa kanyang pinsan, kailan siya huling naawa sa milyong-milyong Pilipinong lugmok sa kahirapan, dumadaing sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng pagkain, mataas na singgil sa kuryente at patuloy ng kanilang kinikita. Marami na namang matatamis na pangako ang narinig natin. Marami na namang ipinagmamalaking tagumpay, ngunit may isang bagay na kapansin-pansing hindi niya matalakay, ang mga isyong matagal nang hinihinga ng sagot ng taong bayan.
Kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais niyang makita o ipakita, hindi sapat ang pagpapakita ng kalungkutan sa sinapit ng isang kamag-anak. Mas mahalagang ipakita ang tapang na panagutin ang sinumang nasa likod ng mga alegasyon ng katiwalian, anuman ang kanilang apelyido, posisyon o impluensya. Hindi simpatya para sa mga makapangyarihan ang hinihingi ng taong bayan. Ang hinihingi nila ay katotohanan, pananagutan at hustisya. Hanggat hindi nasasagot ang mga tanong tungkol sa bilyong-bilyong pondong ginugol sa flood control, sa kontrobersya ng PhilHealth Funds at sa Maharlika Fund, mananatiling kulang ang anumang sona sa mata ng mga Pilipinong patuloy na naghihirap. Ang tunay na kalagayan ng bansa ay hindi nasusukat sa palakpakan sa loob ng batasang pambansa. Nasusukat ito sa laman ng hapagkainan ng bawat pamilya, sa presyo ng mga bilihin, sa kalidad ng serbisyo ng gobyerno at sa tiwalang unti-unti nang nawawala sa mga institusyon ng pamahalaan. Huwag bayad ang pagpangatik, bangag. Pero isa ang dili ninyo maatik. Ang Pang-atik. Ninyo maatik. Ang mga issue sa flood control, ang PhilHealth Funds o ang Maharlika Fund nga gibalutan sa mga aligasyon sa korupsyon. Atikata, Atikat. Yun po ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Mas fair po ba ang comment ni Congressman? Ano pong tingin niyo? Manat, take it away. Basta sa akin, na conclusion ko, confirm. Positive. Oo, confirm eh. Kasi talagang iba rin ng iba yung lipad nito. Yun lang masasabi ko, iba yung lipad niya. Wala sa hulog eh. Wala yung talagang masyado yung pagsasabi niya. Ang nakakapagtaka, pati yung kasamahan niya ganun. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila bago pumunta sa zona. Kasi ganun din eh, di ba? Imaginein mo ngayong araw na to, may nag-breaking news din eh. Marami daw ang pumunta sa appliance center. Dahil? Nabasag yung mga TV nila. Kasi nung pinanonood, galit na galit. Parang, okay ka lang, hirap na kami. Yun yung pakiramdam ng mga Pilipino, hirap na kami. Ang mahal ng bilihin, lahat tapos sasabihin mo parang okay lang. Akala ko ba... Parang you're bringing us to the next rocket ship era. So marami tuloy nagalit din kay Senator Amy. Kasi parang sabi di ba ni Amy, cocaine at saka yung marijuana. Hindi pala, ecstasy ata. Kasi nag-hallucinate eh. Di ba yung ganong klaseng binibigay ni BBM. Sana man lang yung babaan niya. Hindi, ang SONA hindi kailangan perpekto. But real state of the nation. Yun ang kailangan. Tapos magbibigay ka ng eto gagawin namin, mga konkretong gagawin namin. Hindi yung racket na ang layo naman doon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Hindi namin kailangan ng racket. Kailangan namin murang bilihin, magmura yung Meralco at iba pang mga power dyan. At saka pati yung gasolina. Yun ang kailangan namin. Hindi racket. Yan. Ang totoong SONA sana ay tumukoy sa kahirapan at gutom. Dahil yun talaga ang unang hinaing ng mga Pilipino. Thank you so much, Attorney Guanzon, Banat Bay, sa oras ninyo na sinamahan kami ni Ina dito sa ating special coverage SMNI. Nais po namin batiin ng happy birthday si Professor Froilan Calilo, ang ating kasama po ngayon ng Political. Happy birthday, Prof. po niya. Froilan. Kasama natin siya. Your last message po, birthday celebrant? Ay, maraming po salamat po for the birthday greetings, and SMNI has always been a very supportive network. I'm always excited, especially kapag SMNI na po ang nag-interview sa akin, and I'm always here for SMNI and for the Filipino people. Ito lang naman yung gusto natin talaga, mailatag yung katotohanan at maitawid yung talagang tunay na mensahe para sa ating mga kababayan. Dahil sa totoo lang, for the past 4 or 5 years talagang naghihirap po tayo, pero matatapos din po ito, definitely. Yan talaga yung mga matatalino eh. Mga Leo, di ba? Mga Leo na. Malapit na birthday!
Nagpaparinig ka birthday! kay Attorney Guanzon. Happy birthday to us. Diba? Happy birthday din! Gusto ko eh. Puro ba kayo maliyo? Ina? Once again, thank you so much po, Professor Kalilung. And before we end po, SMNI State of the Nation Address Special Coverage 2226 would like to thank the following sponsors: Easy Brand, Jumeirahville Subdivision, Food and Beverage Partners, Biryanist, But First Coffee, Breezed and Brew, and Takoyakins. At inyo pong natunghayan ang mas malalim na talakayan sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalibang State of the Nation Address. Salamat. Ang tunay na sukatan ng SONA ay hindi lamang ang mga pangako at pahayag ng ating narinig ngayong araw, kundi kung paano magsasakatuparan ang mga ito sa pamamagitan ng konkretong programa, batas at serbisyo mararamdaman ng bawat Pilipino. Patuloy naming babantayan ang implementasyon ng mga inihayag na polisiya at ang mga naging tugon ng iba't ibang sektor sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa subaybay. Special coverage ng State of the Nation Address 2026. Magandang gabi. At manatiling nakatutok para sa iba pang mahalagang balita, susunod po ang programang News Plus. Para sa Diyos at Pilipinas, nating mahal. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Ang sandaling ito ay hatid sa inyo ng Goldmine Farm to Market Franchise. Kung gusto mong magnegosyo ng bigasan, mag-Goldmine Farm to Market Franchise ka na. Nag-aalok sila ng dekalidad at abot kayang bigas, diretso mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para sa detalye, bisitahin ang kanilang social media pages o kontakin ang mga numerong naka-flash sa inyong screen. Ang sandaling ito ay hatid sa inyo ng Goldmine Farm to Market Franchise. Kung gusto mong magnegosyo ng bigasan, mag-Goldmine Farm to Market Franchise ka na. Nag-aalok sila ng dekalidad at abot kayang bigas, diretso mula sa mga magsasaka hanggang sa merkado. Para sa detalye, bisitahin ang kanilang social media pages o kontakin ang mga numerong naka-flash sa inyong screen.